Kung mag-apply ka sa kahit anong tech company, Google, Meta, startup man, almost guaranteed na tatanungin ka tungkol sa linked list. Bakit? Bakit lagi itong lumalabas? At saan ba talaga ito ginagamit sa totoong software? Tara, alamin natin. Isipin mo ang isang tren. Bawat wagon, konektado sa susunod na wagon. Hindi mo kailangang i-number ang bawat wagon. Basta alam ng bawat isa kung sino ang kasunod niya. Yan ang linked list. Isang chain ng mga nodes. Bawat node may laman at may pointer sa next node. Simple lang, walang fixed size, walang shifting. Basta sunod-sunod. Pero teka, bakit hindi na lang array? Kasi sa array, kapag nag-insert ka sa gitna, kailangang mag-shift lahat ng elements, parang domino. Pero sa linked list, palitan mo lang ang pointer. Tapos, constant time, walang shifting. Kaya sa mga senaryo na madalas mag-insert at mag-delete, linked list ang panalo. Ngayon, saan ba talaga ito ginagamit? Unang halimbawa, Ctrl-Z, undo. Ginagamit mo ito araw-araw sa Word, sa Photoshop, sa VS Code. Bawat action mo nire-record, parang stack ng mga papel. Kapag nag-undo ka, tinatanggal mo ang pinakataas. Kapag nag-redo, binalik mo. Technically, paano ito gumagana? Doble linked list. Bawat action, isang node. May pointer sa previous action at sa next action. Kapag nag-undo ka, bumalik ka sa previous node. Kapag nag-redo, pumunta ka sa next node. Kaya mabilis, kasi hindi mo kailangang i-rebuild ang buong history. Isang pointer traversal lang. Pangalawang halimbawa, stacks at queues. Ang stack parang stack ng plato sa kusina. Last in, first out. Ang queue naman parang pila sa bangko. First in, first out. Simple concepts lang ha, pero ginagamit sa lahat ng lugar sa programming. At ang pinaka-efficient na implementation ng stack at queue, linked list. Sa stack, push at pop sa head, constant time. Sa queue, enqueue sa tail, dequeue sa head, constant time din. Walang resizing na kailangan, unlike sa array-based implementation. Clean at predictable ang performance. Pangatlong halimbawa, yung phone mo. Kapag sobra na ang bukas mong apps, automatic na kinikil ng system yung mga matagal mo nang hindi ginagamit. Least recently used. Yun ang mauuna. Ganyan din sa browser tabs, memory management at caching systems. Ang LRU cache, kombinasyon ng doubly linked list at hash map. Ang most recently used, nasa head. Ang least recently used, nasa tail. Kapag nag-access ka ng item, ilipat sa head. Constant time dahil doubly linked list. Kapag puno na ang cache, tanggalin ang tail. O1 lahat ng operations. Kaya ginagamit ito ng Redis, ng browsers, ng operating systems. Pang-apat, social media connections. Sa Facebook, bawat tao may friends list. Si Juan, friends siya ni Maria, ni Pedro, ni Ana. Paano mo ire-represent ang lahat ng connections ng billions of users? Hindi mo gagawing giant table, masyadong malaki. Kailangan mo ng efficient na structure. Ang sagot, adjacency list. Bawat user may sariling linked list ng connections. Si Juan, pointing sa linked list na naglalaman ng Maria, Pedro, Ana. Space efficient, dahil mga connections lang ang stored, hindi lahat ng possible pairs. At ginagamit din ito sa Google Maps para sa shortest route. Bawat intersection may linked list ng connected roads. At panglima, music playlist. Kapag nagpe-play ka ng Spotify or YouTube Music at pinindot mo ang next or previous, may structure sa likod na nagmamanage kung anong song ang susunod at anong song ang nauna. Ito ay doubly linked list. Bawat song node may pointer sa previous song at next song. Kapag nag-next ka, traverse sa next pointer. Kapag nag-previous ka, traverse sa prev pointer. At kapag naka-repeat mode, circular linked list. Ang last song naka-point pabalik sa first song. Infinite loop ng music. Kaya ngayon, alam mo na kung saan ginagamit ang linked list. Pero bakit lagi itong tinatanong sa interview? 3 dahilan. Una, pointer thinking. Kailangan mong i-manipulate ang references, hindi values. Pangalawa, memory understanding. Kailangan mong isipin kung paano nakalayout ang data sa memory. Pangatlo, algorithmic reasoning.
Reversal, cycle detection, merge, simpleng structure pero complex problems. Ang linked list, hindi siya fancy, hindi siya glamorous, pero nasa lahat ng lugar siya. Sa undo mo, sa queue mo, sa cache mo, sa connections mo, sa playlist mo. Hindi mo siya nakikita, pero lagi siyang gumagana sa likod. At ngayon, naiintindihan mo na kung bakit. Salamat sa panonood. Kung na-enjoy mo at may natutunan ka, i-like at i-follow. YouTube at Facebook, hanapin nyo si Pinoy Free Coder. Comment nyo kung anong data structure ang gusto nyong i-explain next.